Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, pag siya ay nagsisi, patawarin mo. Kapag yung kapwa mo humingi sa'yo ng kapatawaran, ay patawarin po natin. Ibig sabihin po yan, alam niya yung mga ginawa niyang kasalanan, na alam niya at kakukonsensya siya. Kasi nga, dumadalo sa kanya ang Diyos Espiritu Santo at ginagabayan siya. Lumalapit siya sa'yo, tumingi siya ng kapatawaran dahil sa mga nagawa niyang kasalanan kasi mali yun. Bilang isang mabuting tao, ikaw na may nanghihingi sa'yo ng kapatawaran, patawarin po natin. Kasi nagsisisi na po siya sa lahat ng mga ginagawa niyang kasalanan. Ang sabi nga natin, Diyos, kapag nakagawa sa atin nating kapatao na kasalanan, patawarin natin. Napakahirap po sabihin, napakadali pong sabihin na patawarin. Pero nakikita ko po, kahit ako, nakagawa sa akin yung kapatao ko ng kasalanan. Oo, pinapatawad ko pero never ko nang tatanggapin sa buhay ko. Pwede ako magpatawad pero no way na magbalikan pa kayo. Halimbawa po, ng mga asawa niyong gumawa na sa inyo ng kasalanan. So, patawarin natin. Pero never niyo na pablikin sa buhay niyo. Yun lang. Patawarin po natin sila ng buong puso't kaluluwa natin. Pero never natin balikan pa. Kasi wala na din yung trust. Magkakaroon na kayo ng trust issue. Pero patawarin natin kasi nga maka-Diyos tayo. Meron tayong Diyos amang buhay na nasa langit na alam naman yung ginagawa natin na nagpapatawad tayo ng kapatao natin. Kung sa isang tao nagsisi at humingi ng tawad sa inyo, patawarin po natin. Huwag po tayo magtanim ng galit sa ating puso't isipan bagkos magpatawad tayo. Ang Diyos ka na marunong magpatawad kahit sobrang sama ng nagawa ng kapatao natin sa mga kapatid natin. Tayo pa kaya na tao lamang na ginawa rin ng ating Diyos Ama. Bilang isang mabuting tao, mayroon kang Diyos sa pagkatao mo. May Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo kang sumasampalataya ka at nanampalataya ka. Meron kang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa puso't isipan mo. Ay patawarin po natin yung mga taong nagkakasala sa atin. Hanggang doon lang patawarin natin pero never na natin balikan pa. Kasi wala na din yung trust issue. Mag-move on tayo forward, magmasaya, magtrabaho para sa ating sarili, para sa pamilya natin at para sa magulang natin. Magsikap kang yumaman at pagyabungin yung sarili mo para makaahon ka sa hirap. Kung mayaman ka naman, spread mo. At kung mahirap ka naman, magsikap para umunlad pa yung buhay mo at makaahon sa hirap. Kaya ikaw, palagi mo lang tandaan kapag ka nagkakaroon ng kasalanan ng kapwa mo, patawarin mo lang, paulit-ulit mo silang patawarin. Kasi isang mabuti kang tao, nakikita ka ng Diyos Ama, hindi natutulog yun. Nakikita niya yung kabutihan mo sa puso at isipan. Napagawa ng pagpapatawad sa kapatao mo. Maliligtas ang kaluluwa mo pag ganun. Ililigtas ka ng ating Diyos Anak, si Jesus Christ, kasi marunong ka magpatawad ng kapatao mo o kapatid mo. Huwag po tayo magtanim ng galit sa kapatao natin o kapatid natin dyan sa puso't isipan natin dahil nagkakaroon ka na ng kasalanan. Kapag nagkakaroon ka ng kasalanan sa kapatao mo, yun ang hindi mo pagpapatawad sa kapwa mo. Pero pag nagpapatawad ka, ay tsakang kaligtasan ng kaluluwa mo at mapupunta tayo sa impyerno. Ganun lang po gawin natin, magpagpatawad tayo sa kapatao natin. Kaya hanggang dito na lang po kayo advice. Ingat po tayong lahat and God bless.